kasi talagang sobrang ganda ng nangyari sa Amerika dahil alam mo, technology ang nagdala. So, yung sinasabi nating Magnificent Seven sa Amerika, lahat yung technology eh. Di ba? Lahat yun na nasa AI space, lahat yun nasa consumer space, but really all anchored on tech. Di ba? Eh, yun ang nagliparan. No? So, syempre, medyo ang laki ng itinaas ng S&P 500 or even ng Dow. Kasi yung mga lead companies na nakapasok sa mga index na yon are all technology companies. And they're the big ones. Whether we like or hate Trump, may advantage yung sinasabi niyang Make America Great Again eh. Kasi parang yung mga kumpanya, maaring talagang merong appetite to invest dahil alam nila, poproteksyonan sila ni Trump. So magiging protected or magiging maganda ang business environment for the American companies manufacturing or producing within the US. US being a strong domestic market and now being a protectionist regime really focused on making the internal companies within the country flourish. So isa pa yun. Pangatlo, napakaraming sector na nasa megatrends, hindi lang technology, na marami sa Amerika. This is very big. Healthcare at saka energy. O di ba, syempre yung healthcare, sabi nila, we will all live to 100. O, sino magdadala niyan? Syempre yung biotech, yung mga cancer research. O, maring healthcare ang mag-flourish, kaya ang dami din tumaya sa healthcare. Also energy. Bakit? Lahat ng technology, lahat ng internet, ano ba kailangan niyan? Di syempre kailangan niyang kuryente. Diba? So, when you now need the energy to fuel the internet, to fuel trade, to fuel all of these retail engagement. So, maaaring kailangan i-backstop mo ng energy. Unfortunately, lahat ng megatrends na yan hindi represented sa Philippine Stock Exchange. Diba? Wala tayong technology company. Wala tayong healthcare company. So parang kawawa naman tayo, diba? So talagang kailangan mag-isip-isip tayo ng pag-diversify outside the country also.